Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinadakila mo ang obispong si San Alberto sa pagtatambalan ng karunungang likas sa tao at pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mong mapanghawakan namin ang itinuro niya upang sa pag-unlad ng kaalaman ay marating namin ang kaibuturan ng pagkakakilala sa iyo at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay, at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral, unawain ninyo ito, at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, poong Diyos, upang tanan ay masakop.
Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay, ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masako. Ang sabi ko, kayo Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masako. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayong malayo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba't 10 ang gumaling, tanong ni Jesus? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ano po ang inyong marahil nagiging karanasan kapag mayroon po kayong minamahal sa buhay, isang kaibigan, isang kamag-anak o isang taong malapit sa inyo na hindi nakakalimot? Hindi nakakalimot sa isang pagbibiro sa inyong mga utang, hindi nakakalimot sa mga detalye ng inyong buhay, sa inyong birthday, sa inyong anniversary, sa inyong mga kanya-kanyang mga kaganapan bilang isang pamilya. Hindi nakakalimot kapag ikaw ay may mga kinakailangan, lalo't higit sa mga panahon ng kagipitan. Nakakataba po ng puso kapag ang isang tao ay may isang puso o isang pagkatao na hindi nakakalimot. Pero ang isang taong hindi nakakalimot sa isang banda ay hindi lamang nakakailala ng mga detalye kung kailan ka ipinanganak, ano ang iyong ibinigay, nasaan ka, ano ang iyong karanasan sa puntong ito ng buhay. Ang bawat taong hindi nakakalimot ay isang mukha ng isang taong punong-puno ng pagpapasalamat sa kanyang buhay.
nakita po at narinig po natin ang sinabi at ang naging kaganapan ng ating mabuting balita, kung saan may 10 kitongin na ipinagaling si Jesus, ngunit siyam ang tumalikod sa Kanya at isa ang muling bumalik sa Kanya upang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sa Samaritanong kitongin na ito, sa isang taong hindi pa natin inaasahang lalapit sa isang Hudyo na nagpagaling sa Kanya, nagmula ang isang pusong hindi nakakalimot, isang pusong patuloy na nagpapasalamat. At ano po ba ang pabaong aral nito sa atin? Sabi ko nga po kanina, ang isang taong nagpapasalamat ay isang taong hindi nakakalimot. Ano po ang hindi nakakalimutan ng isang taong nagpapasalamat? Nakakaalala siya ng mga dakilang bagay na ginagawa sa kanya mula sa Diyos patungo sa kanyang mga taong minamahal at kinasasamahan. Naaalala niya na araw-araw binabangon ako ng Diyos. Araw-araw may pagkakataon ako na maging mabuti at maging mapagmahal sa aking kapwa. Nakikita ko na ang aking kapwa ay araw-araw gumagawa ng paraan para ako ay matulungan, para ako ay makakain, para ako ay maging mabuti. Naaalala niya ang kabutihan mula sa Diyos at ng kanyang mga kasapi. Ngunit hindi lang po pagiging maalalahanin sa kabutihan ang ginagawa ng isang taong mapagpasalamat. Sa kabilang banda, kapag ang isang pusong nagpapasalamat at hindi nakakalimot, ay patuloy na inaalam at patuloy na kumakapit sa totoong kapangyarihan at kadakilaan. Naniniwala po ako na ang Samaritanong kitongin na ito na pinagaling ni Jesus ay hindi lamang bumalik kay Jesus para magpasalamat at magpuri, ngunit ang kanyang pagbaling muli ng kanyang atensyon kay Jesus ay pagpapamalas lamang ng katotohanan na ito, na ang isang pusong nakakaalala at hindi nakakalimot, alam kung ano ang kapangyarihan at kadakilaan na dapat panigan. Walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, madami po tayong makakasalumuhang mga kapatid, mga kasama sa buhay na harinawa magiging patunay na patuloy ang Diyos tumatawag at nagbibiyaya, at sa ating banda patuloy na nagpapasalamat. Lumagunawa sana ang isang birtud na ito, na hindi lamang ang mga taong nagpapasalamat ay nagsasabi lang ng salamat, maraming salamat, salamat sa Diyos, kundi ang isang pusong nagpapasalamat patuloy na inaalala ang kabutihan mula sa Diyos at hanggang sa kanyang kapatid. At gayon din ang isang pusong nagpapasalamat at isang pusong hindi nakakalimot. Mulit-muli ang alam na tunay na babalingan, pag-ibig at kadakilaan ng Diyos araw-araw. Labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon, subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, sa pasasalamat tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan
at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan, ang lahat ng mga panalangin na itinatalaga at iniaalay sa misang ito at inihahabilin sa himpilan ng Radio Veritas. Itaas natin sa Diyos ang mga panalangin natin para sa bawat kapanalig at ang ating panalangin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang pagdalangin ng iyong bayan, upang ang hinihiling namin ng may kapakumbabaan ay marapatin mong dinggin, pakundangan sa iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa iyo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na uwas, inumi, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami ay naghahain para si San Alberto Magno ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alberto Magno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Alberto Magno ay maipahayag namin, at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayon ihabilin sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon ang lahat ng mga kapatid nating pumanaw at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating panalangin. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa isilayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos.